Mga ka-Republic, hindi na makapaghintay ang mga fans sa rematch ng Ginebra at Talk and Text. Bukas ang unang pagkakataon na muling magkakaharap ang dalawang kupunan pagkatapos ng mainit na Commissioner's Cup Finals na umabot ng Game 7. Gaya ng inaasahan, hindi binigyan ng tropang Giga ng pagkakataon ng Blackwater para makapagtala ng upset win kagabi at siniguro nilang kukuhanin ang panalo upang tumabla sa Ginebra sa team standing. At bukas babasagin ng magkaribal na kupunan ang tabla nilang kartadang 6-3 at ang magwawagi magkakaroon ng malaking chance na makasungkit ng twice to beat. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bukas na magaganap ang pinakahihintay na rematch ng Ginebra at Talk and Text. At aminin natin, mas gigil ang mga Ginebra fans sa bakbakan bukas dahil gusto nilang makaganti sa TNT ang kanilang mga idolo. 2 beses nang nadali ng Talk and Text ang Gin King sa finals ngayong season 49. 3 bale kung isasama ang Governor's Cup Championship noong season 48. Mano-mano ang bakbakan bukas, puro locals. Walang Justin Brownlee ang Ginebra, walang Randy Hollis Jefferson ang tropang 5G. Walang import na sasandalan ang parehong kupunan. Walang nadagdag na bago sa Gin King samantalang nagpalakas ng husto ang flagship franchise ng MVP Group. 3 bagong player ang hinarbat ng TNT, 2 sa free agency, sina Simon Enciso na binitiwan ng SMB at Mike Nieto na pinakawala naman ng Converge. At ang pinakamatunog ang pangalan sa 3, ang dating Gilas player din at Converge combo guard na si Jordan Heading. Nakuha siya ng TNT kapalit ng signing rights ni Mikey Williams. Gaya ng sinabi natin sa ating previous video, maaaring hindi mo na gamitin ni Chotreyes si Jordan Heading sa laro nila kagabi laban sa Blackwater. Hindi nga niya ito pinaglaro. Bagamat nakikipag-team practice na ito, hindi po pwersahin ng TNT coach ang bago nilang combo guard. Nang tanungin kung maglalaro na ba si Jordan Heading bukas laban sa Ginebra, wala pa ring katiyakan ang naging tugon ni Chotreyes. Titingnan pa raw ng coaching staff. Ready raw naman siya, sagot ng Phil-Am guard ng tanungin ng mga reporter. Pero nasa desisyon daw ng kanilang coach kung maglalaro na ba siya o hindi pa. Sa laro ng TNT kagabi laban sa Blackwater, naka-street clothes si Heading, cheerleader muna habang minamasakir ng tropang Giga ang bossing. Hindi natin mabasa ang isip ng TNT coach. Sikreto muna kung paglalaruin na niya bukas si Jordan Heading laban sa mahigpit nilang karibal. Iisa raw ang tiyak, inihahanda nila ang Phil-Aussie combo guard para sa playoffs. Regardless kung ano ang magiging posisyon nila sa team standings at kung sino ang kanilang magiging katapat. Magiging mainit ang tapatan bukas ng tropang 5G at ng mga mag-aalak dahil nga sariwang-sariwa pa sa isip ng kanilang mga supporters ang sagupaan nila sa finals. At ang mga Ginebra fans na makaganti ang kanilang pupunan. At di ng mga fans ng TNT na maipagpatuloy ang mastery ng tropang 5G kontra sa Gin Kings. Saka napakalaki na magiging implikasyon ng resulta ng kanilang bakbakan bukas. Mas titibay ang pag-asa ng mananalo sa chance na makuha ang isa sa top 4 na magkakaroon ng twice to beat bonus. Hawak na ng NLEX ang isa matapos nilang padapain kagabi ang Magnolia. Sa kartadang 8 wins 2 losses ay matibay na ang posisyon ng mga bataan ni Jong with Chico. Sa 3 twice to beat bonus na natitira ay 5 kupunan pa ang nag-aagawan. SMB, Hotshots, Rain or Shine, Talk and Text at ang Ginebra. Depende sa magiging resulta ng natitirang mga laro. Pwede pa ring humabol ang Converge. Ngunit malabo na sigurong mangyari yan. 6-4 ang record ng Fiber Xers at isang laro na lang ang natitira sa kanila kontra ito sa SMB. Sa tapat ang Ginebra Talk and Text bukas, maraming mag-aabang kung anong diskarte ang gagawin ng Ginebra coach. Paano tatapatan ni Tim Cone ang lumalim na bench ng TNT? Maglaro man o hindi si Jordan Heading ay nariyan naman sina Simon Enciso at Heruela na aayudahan ni Almond Busotros. Pero siyempre nasa panig naman ang Ginebra sina Scottie Thompson at Ardia Barrientos kasama si Nards Pinto.
Dapat mapigil na Jamie Malonzo at Stephen Holt ang mga tirador ng TNT na sina RR Pugoy at Calvin Oftana at ang dating Ginebra 3x3 player na si Kim Orin. Manunood at magiging cheerleader ng tropang 5G ang kanilang resident import na si Randy Hollis Jefferson. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Robert Roque. Sa linggo, talo ang TNT na yan. Sabi niya, shoutout sa iyo, idol. Gusto ko to. Sa iyo rin, Anthony Aguilar. Shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa panonood. Sa iyo rin, shoutout sa Hara Higia. Good luck sa Ginebra team namin, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Erwin Santiago, kakayanin daw yan ng Ginebra basta maganda ang rotation. At sa iyo rin, shout out Efren Mendoza Kabayan, target ng Kings ang TNT, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Nelson Reyes mula dyan sa Saudi, salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shout out Bisilito Molina mula naman dyan sa Italy, salamat sa suporta. At sa iyo rin, shout out Loribens Vlog, isa pang makahinebra ito, salamat sa panonood. Sa iyo rin, shout out Norman Flores, shout out sa iyo, idol. At sa iyo, shout out Ninita Fortu, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.